po, let's start. Okay na. Panginoon, salamat po sa gabing ito at patuloy namin. Nataas kayo, Panginoon, ng aming gabing ito, Panginoon, ng pag-aaral ng salita, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, at dalayan din po namin ang mga kasama namin na makarating sila, Panginoon, o makadalo sila, Panginoon, sa discipleship na ito, Panginoon. At Lord, ang aming mga awitin ay namin tinataas, Panginoon, at kalugdan mo po, Panginoon, ang mga awitin. Kami na rin po, Panginoon, ay papasiyak siya at Panginoon ng aming puso, isipan, Panginoon, at linisip kami ng inyong banal na dugo. Aming paglapit sa iyo, Panginoon, nawa ay ikaw po ay malugod at ang aming mga alay ay iyong pong magustuhan, Panginoon. Muli, ito namin tinataas ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Close to you. Never let me go. I belong to you. You say that you are mine. No one else will do. There's nothing else to take your feel the one with you and help me find a way to bring me back to you. Help me know you are me. Draw me close to you. Never let me go. There's nothing else could take your place. You say that you are my desire. No one else will want to. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I need. You're all I want. Help me know you. You're all I want. You're all I need. You're all I want. Help me know you are here.
again, draw me closer. Close. Never let me I lay it all down to hear you say that I'm yours. My mind, whatever I can get to take your to feel the warmth of your and help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I want. You're all I need. You're all I want. Help me from you, you're all I want. You're all I need. You're all I want. Help me help you, help me help you, help me, Magandang patuloy na po, Diyos. Kami pagkapit. Sabi mo nga ang Panginoon sa iyong mga salita. Kami lumapit sa iyo, Panginoon, na ikaw ay lalapit sa amin, Panginoon. Lord, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, nawa ay patuloy ka namin makilala, Panginoon. Patuloy namin makita, Panginoon, na iyong katakilaan, na iyong kalinginan, Panginoon. Kami mga salita, Panginoon, ang patuloy na papabago, Panginoon, ng aming buhay at mag-aayos, Panginoon, ng aming pagkatao. Lord, sa galing ito, nakas po namin sa iyo, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita. Nawa ay ang bawat isa, bigyan mo, Panginoon, na malinaw na pangunawa. Bawat isa, Panginoon, ay tunay na magre-response, Panginoon, sa iyong mga salita. Iyong lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Edward, kasama mo ba si Des? Yes po, Tay. Si Jemima, kasama mo? Yeah. Apo. Okay, so welcome po sa ating lahat, lalo na kay Sister Bilet na ngayon lang natin nakasama. Saan si Gemma? Ay, na traffic. Bakit? Ano? Nag-grocery Meeting? sa iMall. Okay. CPA ba? Galing CPA daw po. Meeting niya. Okay, sige. Traffic Okay, so muli, good evening. So, Lords, ang ating pag-aaralan ngayon ay Matthew chapter 25 mula 31 hanggang 46. Mamaya unti-unti nating babasahin ang mga passage na 'yan. But basically ang ano diyan, ang topic niyan ay tungkol sa judgment. Judgment on the nations. 'Yun ang pinaka-topic na binibigay ng maraming mga Bible scholars. Sabi nila na itong passage na ito is judgment on the nations, especially
on the Gentile nations. Ikaw, Duarte, sa iyong pag-aaral ng Biblia, kailan kaya mangyayari itong judgment on the nations? Is it before the millennial kingdom or after the millennial kingdom? Tingin mo, Duarte. After po, Tay. After ng millennial kingdom? Opo, Tay. Di Tanda ba mo, millennial, millennial, Tay, di ba, yun ba yung 1,000 years? Oh, yung millennial kingdom, yun yung 1,000 Before, years. yung mismong yun, Tay, mismong millennial kingdom. During the millennial kingdom, Bago pumasok, Tay. bago pumasok. Ibig Apo. sabihin, after noong Battle of Armageddon. Oh. Yun na yun, Di ba, Tay, di ba yung, yung final judgment? Ito na yung final judgment. Kaya yun ang tanong dyan. Itong judgment na ito, is it the same as the Great White Throne Judgment? Kasi feeling ko, Tay, ito yung yung final judgment eh. Kung final judgment, ito nga yung Great White Throne Judgment. Apo. Okay? Masasagot natin yan mamaya. Okay? Sasagot natin yan mamaya. Okay? Halimbawa, another question. Pasagot naman natin kay Jemima. Jemima, another question. Okay, so kay Jemima, second question. Halimbawang kaharap ka na ng Panginoon para sa judgment. Sabi natin, kasi debatable kasi yan, pinagdidebatihan yan whether a believer will face judgment or not. So sabihin lang natin, you are now before the Lord to face judgment. Ano kaya sa tingin mo ang masasabi ni Lord sa'yo? Masasabi. Okay. Well done o away from me? Well done, Pastor. Well done. Ayaw mo ng medium rare, ha? Siyempre, Pastor, ayaw natin ng ganun. Okay, so very good. Masarap yung well done sabihin ni Lord sa atin. Well done, good and faithful servant. Okay. So, ang ating mga questions ay nagpapahiwatig na tungkol doon sa ating magiging topic, di ba? May question pa yan. May question, pangatlong question yan, which is, what are you? Are you a sheep or a goat? Yun yung pangatlong question dyan. Are you a sheep or are you a goat? Mamaya, masasagot mo rin yan. Pag ikaw mismo, masasagot mo na rin yan after tayo ay, bago tayo matapos sa ating pag-aaral. So, itong ating pag-aaral na to, itong Matthew chapter 25, verses 31 hanggang 46. Actually, ito yung pang lesson 39 ng Pastor's Hour. This is lesson number 39. And it is still on the series, The King's Return, ang pagbabalik ng hari, which is also the last lesson on the series. So ito yung panghuling lesson natin on the King's Return. Okay? So, nabanggit ko na nga kanina that many scholars consider this passage or titles the passage as judgment on the nations. Judgment on the nations. Pero sa akin, I would consider it as the judgment on the Gentile nations. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kasama sa judgment dito ang mga Israelita eh. And there are only two classes of people pagdating sa mundo. Yung mga Hudyo, the people of God, at ang mga Hintil. So,
dahil hindi kasama sa judgment na ito ang mga Hudyo, sino yung kasama sa judgment na ito? Gentile nations. Okay? Liwanag, ano? Gentile nations ang i-judge natin. I-judge dito ni Lord. So let us now discuss. I-discuss natin ngayon yung passage. So, kung mayroon kayong mga Bibles, buksan ninyo mga Bibles ninyo kasi magbabasa tayo ng mga passages, mga verses dito, konektado dito sa ating passage. Okay? So, ang una nating makita dito sa ating passage is that in the passage that is in Matthew 25 verses 31 to 46, makita natin the Son of Man nakaupo sa kanyang trono at gathered before him are the nations. Gathered before him are the nations. Ngayon, sabi ko nga kanina, these are Gentile nations. Now, isang dapat nating tandaan sa ating pag-aaral na ito, kasi mamaya baka malilito tayo, is that itong ating pag-aaral, this is still about the end times, mga huling araw. And makikita natin na sa point in time na ito, itong ating passage is not a teaching on good works, salvation by good works. Ha? Kasi baka mamaya i-connect natin. Huwag nating i-connect yon because this is not a teaching on salvation by good works. Bakit? Since in all biblical history, throughout the Bible, makikita natin na isa lamang ang katuruan ng Diyos tungkol sa salvation. It is by grace through faith. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng pananampalataya ng tao na pinagtatagpo. The meeting between the grace of God and the faith of man. Yan ang salvation. Kaya, sabi Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, it is by grace through faith that we have been saved. Itong teaching natin ngayong gabing ito, hindi kumo-contradict sa teachings na yon. Mabantayan nyo mabuti mamaya. Kasi helping others will not really save you. Okay? Ulitin ko, hindi nakakaligtas ang pagtulong sa kapwa. Hindi nakakaligtas. Pagkus ang pagtulong sa kapwa ay kapahayagan na ikaw ay ligtas na. Good work is an expression of your salvation. Ephesians chapter 2 verse 10. For you are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. So tayo ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuting gawa. Mabuting gawa na inihanda na ng Diyos noon pa man. Okay? Tingnan natin ang outline. Ang outline ng Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Gaya nating nakagawian, we break down the passage into bite-sized passages. Bite-sized passages. Verse 31
Okay? Verse 31, the Son of Man on the throne. Yung anak ng tao, the Son of Man is on the throne. That's verse 31. And verse 32 hanggang verse 33, okay, makita natin, the nations gathered before the Son of Man, and the Son of Man separates the sheep from the goat. Okay? Separation, the gathering of the nations, and the separation of the sheep and the goat. That's verse 32 hanggang 33. Verse 34 hanggang 40, okay? Itong portion ng ating scripture ay pinamagatan kong the sheep rewarded. I-reward ni Lord ang mga tupa. And verse 41 hanggang verse 45, makita natin, the goats punished. Yung parusa doon sa mga kambing. Verse 46, the last verse of our passage, is the conclusion of the passage. Pwede natin mai-consider yung verse 31 as the introduction of the passage, and then verse 46 as the conclusion of the passage. It has now exposed. Okay? Naintindihan nyo naman na siguro, madalas nating ginagamit ito, maintindihan nyo na siguro anong ibig sabihin ng exposition. Kung ini-expose natin ang passage, anong ibig sabihin yan? Gemma. Nandito na ba si Gemma? Diba? Yes po. Anong ibig sabihin ng exposition? Exposition. Expose mo kung ano yung talagang mensahe na napapaloob. Nung passage. Oo. Alam niyo kung minsan madalas pag nakikita natin yan, may mga poster sa harap ng mga simbahan ng INK, nakalagay doon, Grand Exposition. Grand Exposition. Sa atin, ang ibig sabihin ng exposition, when we expose the Word of God, we are interpreting the Word of God. In other words, pag sinabi kong i-expose na natin ang passage, yung Matthew 25, 31 to 46, ang ibig ko sabihin, subukan na natin i-interpret. Okay? You all know, pag-aralan nyo naman siguro, ang principles of biblical interpretation. Anong tawag natin dyan, Edward? Sa principles of biblical interpretation? Anong tawag natin dyan? What's that? The principles of biblical interpretation? Ano yun, Tay? Yung exposition, Tay? Yung what do you call the principles of biblical interpretation? What is that term? Hermeneutics. Hermeneutics, tama. Hermeneutics is the principle of biblical interpretation. Ano naman yung homiletics? Ano ang homiletics? Anybody? Parang ano yata yun? Dwight. Ano tayo sa page na yun, Tay? Homiletics eh. Anong ibig sabihin ng homiletics? Yung paggawa ng Tay, ang
outline ng mga sermon tayo. So, homiletics is sermon preparation Ah, and delivery. Hindi lang siya preparation. Isasama mo yung delivery. Sermon preparation and delivery. Yan ang homiletics. Total, napunta na rin lang tayo sa mga terminologies. Ito ang ating pag-aaral ng gabing ito, and for the past, ilang weeks na ba? For the past 4 weeks, di ba? Anong klaseng ano naman ito? Hindi ito hermeneutics, hindi ito homiletics, hindi naman ito Christology. Ano ito? This is eschatology. Ano naman ang eschatology? What is eschatology? Si Ann, nandito ba si Ann? Ann, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng eschatology? Hindi ko alam tayo. Eschatology. Hindi ko alam. Okay, so si Des. Anong eschatology? study ano? Study of judgment. Charot. Katapusan ng mundo, ganun ba yun, Tay? Yan. The study of the end times. End times pala yung tawag. Yan ang eschatology. So itong ating pag-aaral is about the end times. Diba? Kasi sabi nga natin, it's about the kingdom of God in the end times. So this is eschatology. Okay, so napunta muna tayo sa mga terminology. Now let us expose the passage. Verse 1. Pakibasa kaya, sinong pwedeng magbasa? Lord, ikaw naman ang may Bible na dyan, ano? Yes, Tay. Okay, ikaw tagabasa ko ngayon. Sige po. Verse 31. Verse 31. NLT to tayo. Sige. But when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit upon his glorious throne. That's verse 31. Apo. The Son of Man sitting on his glorious throne. Sabi ko nga, pwede natin i-consider na ito yung introduction. Ito yung prologue sa passage na ating pinag-aralan. What do you mean by Son of Man? Kauje, ano ba ang pagkaunawa mo sa salitang Son of Man? Sabi dito, the Son of Man on his throne. Ano para sa iyo ang Son of Man? Yeah. What's the Son of Man? Anak ng tao tayo. Oh, ano ba yung term o name na anak ng tao? Yung yung pangalan din pangalan na pagdan yung tawag kay Kristo na parang yung pangako. Okay? Ano ba yan tayo, kumbaga parang related siya dun sa anak ni David, May relationship, May relationship. parang hari. Si Kauming, ano bang pagkaunawa mo sa name sa title na Son of Man? Pastor, pag sinabing Son of Man, ay siya po yung kinikilala si Kristo noon na bilang nung siya ay nagkatawang tao na anak nga siya ng anak karaniwan ng anak siya ng tao nung kumbaga yung nature ng tao na nabuhay sa mundo is kanyang ginampan niya, kaya po siya yun ang pagkakaano ko na naging Son of Man siya nung mga panahon na yon. Okay. Si Sister Christy, di ba Sister Christy? Sister Christy. Sorry, Pastor, nag-uusap na kasi. Okay, pag sinabi kong Son of Man, this is referred to Jesus Christ, nang siya po ay dito ay siya ay sa pamamagitan ni Mary,
siya po ay ipinanganak dito sa lupa. Okay? At siya ay nagkatawang tao. Kaya siya ay tinawag na Son of Man. Son of Man. Siya ay Okay. Diyos, pero siya ay Diyos, pero siya ay nagkatawang tao para maganap yung being redeemer na natin makasalanan. Okay. So ang Son of Man, actually, ang Son of Man, si Kristo ang talagang gumagamit ng term na yan. In fact, makita mo sa gospel, parang paborito niyang katawagan sa kanyang sarili yan eh. Paborito niyang tawag sa kanyang sarili, yung salitang Son of Man. Yung title na Son of Man. So makikita mo siya, itong title na Son of Man, it represents his person. Anong ang kanyang pagkatao. Kasi nga, gaya ng sinabi ni Sister Christy, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi kasama talaga yun sa kanyang sa kanyang pagiging Mesiyas, na siya ay ipapanganak ng tao sa pamamagitan ng Espiritu. So ngayon nga sabi sa 1 John, kapag hindi mo kinikilala ang katotohanan na yan, that the Christ came in the flesh, anong tawag sa'yo doon sa 1 John? Tawag sa'yo, ikaw ay isang antikristo. Kasi kasama yan, that He is not only God, He is also man. 100% God, 100% man. So yan si Kristo. He is 100% man, 100% God. Hindi pwedeng 50% man or 50% God. Yan ang kanyang personality. And besides his person, the title Son of Man also represents his ministry. Ang kanyang ministeryo. His identity and his ministry. Anong klaseng ministry? He is God ministering as a man. God ministering as a man. Okay? So it can also mean, Son of Man can also mean the humble servant na dumating upang magpatawad ng kasalanan ng mga tao. Yan ang isang ibig sabihin ng Son of Man. Or it could also mean the suffering servant na siyang nagbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang atoning sacrifice sa cross. And then, the last meaning of the Son of Man is that He is the glorious King and Judge who will return to establish God's kingdom on the earth. But He is the glorious King who will return and establish the kingdom on the earth. Okay? So yan ang ibig sabihin ng Son of Man. Siya yung nakaupo sa trono. Kaya in verse 31, the Son of Man on His throne. So punta tayo sa verse 32 and 33. Pakibasa, Edward. 32 and 33. 32. All the nations will be gathered in His presence, and He will separate the people as a shepherd separates the sheep from the goat. He will place the sheep in His right hand and goat at His left. Okay? Sa kanan yung mga sheep, sa kaliwa niya yung mga goat. So sabi diyan, before Him, tinipon ang lahat ng mga
bansa, lahat ng mga nations. So makita natin na bagamat ito'y tinipon ng mga nations, ang judgment will be individual. Bakit? Kasi ang judgment will be on the sheep and on the goat, not on the nations. Ang nations tinipon, but the judgment will be individual. Tao-tao ang judgment. Okay? So, actually, dito sa passage na ito, merong tatlong groups of people na binabanggit. Okay? Ang dalawa nga, nabanggit na sa verse 32 and 33, na yung sheep at saka ang goat. Ang pangatlo, mamaya, mababanggit mamaya, yung mga brethren. Yung mga brethren. Okay? Mamaya natin ipaliwanag yung mga, kung sino yung mga brethren. Kasi, susi yan eh. Yung brethren ay isang key para natin maunawaan itong passage na ito. Itong judgment of the nations. Okay? Punta na tayo sa verse 34 hanggang verse 40. Verse 34 hanggang 40. O, basa ulit, Edward. Verse 34. Then the king will say to those on the right, come, you who blessed by my Father, inherit a kingdom prepared for you from the creation of the world. For I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me drink. I was stranger and you invited me into your home. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cared for me. I was in prison and you visited me. Verse 37. Hanggang 40 tayo, di ba? Ayan na, hanggang 40. And this righteous one will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger to show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and feed you? And the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brother and sister, you were doing it to me. Okay? Kung mapansin natin, noong sinabi ni Lord na, nung pinuri niya yung mga sheep, nagulat pa yung mga sheep. Sabi nga nila, kailan ka namin pinainom? Kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin dinamitan? Kailan ka namin binisita? Parang, sabi nila, hindi namin kayo nakita. Pero ang sabi ni Kristo, when you did this to the least of my brethren, then you did it unto me. Ginawa niyo yun sa akin. Yun yung para sa sheep. Para sa sheep. Kaya pinuri niya, anong puri niya sa sheep? Sabi niya, doon sa verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Yung kingdom na ihanda, mamanahin ng mga sheep, ng mga nasa kanan, mamanahin. Later on, makita natin na yung mga nasa kaliwa, yung mga goats, ay kanya namang bibigyan ng salitang cursed. Cursed. Now, sabi ko nga, napaka-importante na maunawaan natin yung salitang brethren.
Sino ba itong mga brethren? Sino ang brethren? Si Kaoming. Sino yung mga brethren Kaoming? So yung mga kapatiran natin na nananampalataya kay Kristo. Ano yon? Ano po yon? Mga kapatiran din, so yung mga believers na na tinawag ni Jesus. Mas mampalataya sa kanya. Bilang yung That is one. simbahan. That is one of the interpretation. One of the interpretation of the word brethren is that it refers to all the believers. Okay? To all the believers. That's one of the interpretation. Okay? Ano pa? Mayroon pa bang ibang interpretation? Sino pa bang mayroong interpretation dyan? Si Chris, makakapagbigay ka ba, Chris, ng interpretation? Ng brethren? Ano po, sabi po dito sa kay Google, search ko lang din po. Sabi dito, people belonging to a particular group or fellow Christians or members of a religious. Okay. Brethren. Kasi mayroong kasing mayroong grupo kasi, the brethren ang tawag nila. Mga Kristiyano din yan. Pero ang tawag nila, the brethren. Kaya pag yung local nila, the brethren of Parañaque. Ganun sila eh. The brethren of San Pedro. Pero the brethren congregation ang tawag sa kanila. The brethren congregation. So, kaya yun siguro tinutukoy ni Google. Okay? Now, ang brethren could be the believing Jews. Kasi nga, isipin natin yung sitwasyon katatapos lang ng tribulation. Katatapos lang ng Battle of Armageddon. Katapos lang. Bumaba si Kristo. Si Kristo nga ang nagtapos ng Battle of Armageddon. Bumaba si Kristo, tinapos ang Battle of Armageddon. Kasama ang mga saints na na-rapture. So, sinong natira na tao? Sinong natira na tao nun? Lord, sinong taong natira? Kaya ito yung mga yung hindi pa mga ligtas tayo. After the tribulation? Yes, tayo. Di ba kasi after the tribulation, meron pang mga natirang tao tayo na naiwan, tapos nanganak. Ito yung mga tao na tayo. Nakasurvive. Nakasurvive. Mayroong ilang nakasurvive. Opo. Hindi sila tatawagin ni Kristo na brethren. Di ba? Kasi tayo, di ba, meron pa rin na mga nag-born again that time. Ayun. Yung mga naligtas during the tribulation na nakaligtas din all throughout, dumating doon sa dulo, nakasurvive, kumbaga. Okay? Kasi ano bang mangyayari during the Great Tribulation? Di ba magkakaroon ng tatakan? Opo. Nga. Tatakan ng Antichrist sa mga tao eh. Ang walang tatak, hindi makakabili, hindi makakatrade, hindi makapagtrabaho, Nagtatago tayo. tatago kasi they will be hunted down, to be imprisoned, and to be killed. So, paano sila kakain? Paano sila kakain? They will only rely on the help
na ibibigay noong mga sheep. Noong mga sheep. So yung mga Jews na sinahabol-habol ng mga puwersa ng Antichrist, mayroong mga tumutulong sa kanila na mga mananampalataya din, na mga hintil. Na mga hintil. Kaya sila nakasurvive. Halimbawa, yung 144,000 doon sa Revelation chapter 7. 7 ba or 8? Di ba mayroong 144,000 yung tinatakan ng anghel ng Diyos? From the 12 tribes of Israel. Yun, magsusurvive yung mga yun hanggang doon sa dulo ng tribulation period. And they will enter into the millennial kingdom. So itong lahat ng mag-survive sa tribulation period will enter into the millennial kingdom. Ngayon, ang tawag nito, ang mga sheep, mahirap maging sheep during that time. Alam mo bakit? You will also be risking your life. Tutulungan mo yung mga taong hinahunting ng gobyerno. Adi ikaw din, inilalagay mo rin sa danger, sa risk, ang sarili mong buhay. Kaya sila kinikilala ni Kristo eh. Kasi hindi lang yung the act of helping, kundi yung putting your life at risk in behalf of the brethren. Ang magandang tanong nga dyan tinanong na NLT ito sabi ni NLT, madali namang gumawa ng good works. Madaling gumawa ng good works magbigay ka ng limos, magbigay ka ng tulong doon sa mga taong nasa ospital, malaki ang bill, so tutulong ka. Kagaya ng sa DZRH, yung operation tulong nila, yung mga nangangailangan talaga, tinutulungan nila. Kailangan ng malaking halaga para operation, sinasagot ng mga donor. So, madali, lalo na kung may ability ka to help. Pero ang tanong niya, kung halimbawa yung yung taong naghihirap na yun ay si Kristo, tutulungan mo kaya? Magugulat ka. Maraming tao na hindi gagawin yun. Kung si Kristo mismo kasi si Kristo nung naghihirap, walang tumulong sa kanya. Nung naghihirap siya all throughout ng kanyang suffering, walang tumulong sa kanya. Isa lang ang nagmalasakit sa kanya, pinunasan yung kanyang mukha. Hindi pa yata binanggit ang pangalan doon sa Bible. Pero sa tradisyon, binigyan ng pangalan na Veronica ang babaeng yun. Walang tumulong sa kanya. Kaya nga, kung magawa mong tulungan ang isang taong nangangailangan na parang si Kristo yun, nang parang si Kristo ang nangangailangan, then that's another matter. That will separate the goat from the sheep. Hindi ka tutulong for whatever reason, for whatever motivation. Ang tulong lang na gagawin mo is that tumutulong ka dahil katingin mo si Kristo ito na kailangan kong tulungan. Diyan napapahiwalay ang mga sheep at ang mga kambing. Okay? So yun yung brethren. So yung sheep, makita natin, ang ganda ng sinabi ni Kristo para sa kanila, inherit the kingdom reserved for you
from the foundation of the world. Yung palang kingdom ay inihahanda pala ng Diyos yan. Una, para sa kanyang anak, na si Jesus Kristo. Pangalawa, para sa mga sheep. Sheep na tao. Hindi sheep ang country. Kasi mayroon din mga teaching na country ang sheep. Tao ang sheep. Individual person ang sheep. Okay? So punta na tayo doon sa sumunod na passage, which is anong passage na ba tayo? 41 tayo. 41 to 45. 41 to 45, God. Pakibasa. Verse 41. Then the king will turn to those on the left and say, "Away with you, you cursed one, into the eternal fire. Prepare for the devil and his demons. For I was hungry and you did not feed me. I was thirsty and you did not give me a drink. I was stranger and you did not invite me into your home. I was naked and you did not give me a clothing. I was sick and in prison and you did not visit me. Then they will reply, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in and not help you? And he will answer, I tell you the truth. When you refuse to help the least of these, my brother and sister, you were refusing to help me. Okay. Dito maunawaan na natin na itong mga goat is reminds me of another passage nangangatuwiran pa sila. Nangangatuwiran. Kailan ba namin na miss out ang tumulong sa iyo, Lord? Kailan namin na miss out na hindi kami na hindi ka namin pinakain, hindi ka na gano'n, nangangatuwiran. Remind me doon sa Matthew chapter 7. Doon sa isang passage sa Matthew chapter 7, I think it is in 21, kung hindi ako nagkakamali. Yung sinabi doon, sabi ni Kristo, not all who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Father. So nangatuwiran ngayon yung mga tinamaan. Sabi nila, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not make miracles in your name? Pero sabi ni Kristo sa kanila, away from me, you evildoers. Parehong klaseng tao itong dalawang ito. Parehong klaseng tao. Although yung magkaiba ang kanilang kapanahunan. Kasi yung Matthew 7, ang kapanahunan yan sa ating panahon ngayon. Sa ating panahon ngayon na hindi pa dumating ang Panginoon. Itong Matthew 25, dumating na ang Panginoon at nakaupo na nga sa kanyang trono para huhukuman ang mga tao. So, itong judgment na ito, okay? Itong judgment na ito happens, okay? Marami kasing kuro-kuro kung kailan talaga nangyari ito. Pero kung titingnan mo ang mga passage, nangyayari ito before the start of the millennial kingdom. Before the start of the millennial kingdom. Kasi during kung ito'y nangyayari doon sa isang sinasabi nilang, kasi it's before the millennial kingdom or after the new or before the heavens and new earth, which is after the millennial kingdom. Kung after the millennial kingdom ito, magiging irrelevant yung sinabi na nasa kulungan ako, binisita mo ako, kasi ang millennial kingdom kasi is heaven on earth. Wala yung mga ganong klaseng
sakit, gutom, wala yan. Hindi nangyayari yan during the millennial kingdom. Nangyayari lang yan during the tribulation period. So that means, itong event ng judgment na to is before, after the tribulation period, and before the millennial kingdom. So yun yung time ng judgment. Okay? Sa verse 46, ano ang verse 46? Yung last part ng exposition. And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Yun lang tayo. Pakiulit na, Lord. They will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Okay. Ang aking kinopyang version ay English Standard ESV. Sabi sa ESV, and this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Saan ba mangyayari ang eternal punishment? Saan gaganapin ang eternal punishment? Saan mangyayari ang eternal punishment? Ang isang tao kapag nakondena at siya ay nasintensiyahang eternal punishment, saan niya isi-serve out ang eternal punishment? Hell po. Sa hell, okay? But sa Bible, mayroong tatlong terminology for hell. There are 3 terminologies for hell. Ang una, yung Sheol. Alam niyo yung Sheol? S-H-E-O-L. Sheol. Na ang ibig sabihin, the grave. Or ang tinutukoy talaga niya, it's an Old Testament Hebrew term na ang ibig sabihin ay the place of the dead. The place of the dead. Yan ang tinatawag nilang Sheol. So it is, sabi nila, ang Sheol daw is underneath the earth. Under the earth. Maraming mga passages diyan kung saan binanggit ang Sheol. Example na lang ay Job chapter 24 verse 19, Awit 16 verse 10, and Isaiah 38 verse 10. The second term na ginagamit ay yung Hades or Hades. Hades. This is a Greek word for the underworld, which is also the world of the dead. So actually yung Sheol at saka yung Hades, pareho sila, although yung Sheol ay ginagamit sa Old Testament, ang Hades ginagamit sa New Testament. Okay? Kasi yung isa Hebrew, yung isa ay Greek. Now the third term is yung term na Gehenna. Ang Gehenna ay kinuha mula doon sa isang place na malapit sa Jerusalem. Ang pangalan niya ay kinuha sa isang place malapit sa Jerusalem kung saan doon inaalay ang mga bata, yung child sacrifice. Doon iniaalay ang mga bata para sa mga pagan gods. Okay? At ang tinutukoy ng Gehenna, ito yung lake of fire. Ito yung pinaka-final na kaparusahan, yung lake of fire. Ito yung nasa Revelation chapter 28 at 21. Verse 8 ang pababa saan binabanggit. Lahat ng mga ito ay dadalhin sa lake of fire.
summary natin. Summarize natin ang ating napag-aralan. Number one nating conclusion. Okay? Ano ba talaga ang ini-stress ng parable? Okay? Ang ini-stress ng parable is the importance of serving those who need service. Yung mga nangangailangan. Especially those in yung talagang very deep ang kanilang mga needs. Not out of any motivation except that they are also people loved by God. So, yung tulong mo sa kanila ay pagpapahalaga sa kanila bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao ng Diyos. Hindi yung tumutulong ka para ka makuhanan ng litrato, mag-viral ka sa FB. Hindi ganong motivation. Hindi dahil itong taong ito na nangangailangan ng tulong ay taong mahalaga at mahal din ng Diyos. Yun ang ini-emphasize ng parable na ito. Ang pangalawa, kasama na rin yung mga previous studies natin na the fulfillment of the Old Testament promises and Old Testament prophecies and promises ay tiyak. Siguradong mafulfill ang mga promises na yan at mga prophecies na yan. Siguradong mafulfill. Bakit? Kasi nga, it is the word, they are the word of God. They are the word of God. Lalo na yung mga prophecies about the Messiah, prophecies about the return of the King, mga prophecies about Israel. About Israel. Ngayon, kita natin ngayon yung unfolding ng mga events sa Middle East. Nakasulat lahat sa So, may mga passages na binabanggit siya Pati yung mga susunod na events, nakalatag na si Biblia Yung mga susunod na events. Para lang tayong nanonood ngayon ng isang scripted na mga pangyayari. Marami nga nagsasabi na yun daw anong tawag dito? Yung peace treaty between the Hamas and Israel, yun na raw yung sa Daniel 9, malayo pa yun. In Daniel 9 verse 27, hindi pa yan. Otherwise, kung yun na nga yun, dapat by this time nakalabas na yung Antichrist. Kasi ang magbo-broker noong ceasefire, nung peace treaty, nung peace agreement, ay ang Antichrist. Pero walang Antichrist na lumabas. Kaya temporaryo lang yan. Meron pang kasunod na peace treaty niyan. Okay? So, mapagkatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Isa pa. God is going to judge the world. Through Jesus Christ, He will judge people, He will judge nations, He will judge groups. Huwag tayong maniwala doon sa mga nagtuturo na wala ng judgment. May mga katuruan tayo ngayon na hindi na i-judge ng Lord, lalo na ang mananampalataya, hindi na i-judge. Naniniwala ba kayo noon? Na pag ikaw mananampalataya, hindi ka na i-judge? May judgment pa rin ang mananampalataya. Pero hindi yun judgment to determine your salvation, to determine your
your eternal destiny, hindi ganong judgment. It is a different judgment. It is ang tawag doon, the judgment of deeds. Ang huhusgahan yung mga gawa mo. Kaya sa Revelation 20 mayroong book of deeds. May mga aklat ng mga gawa. Ano yung mga ginawa mo? Doon i-judge, doon ang judgment, doon sa deeds. Hindi sa iyong kaligtasan. There will still be judgment because it is part of the nature of God. God is a God of justice. He is a God of fairness, of parity. Kaya, lahat tayo will be examined. We'll all be examined. Then, panghuli, as members of the church, we are not to look for signs of the coming of the King. Huwag tayong hanap ng mga signs. Kasi lahat nakasulat na eh. We just wait. We wait. We watch. We work. We worship. And most of all, we serve one another. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. We wait. We watch. We work. We worship. And we serve one another. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. Magtulungan. Tulungan ng kapwa. Yan ang nais ng Panginoon sa ating kapanahunan. As we wait for His coming, habang hinihintay natin darating siya, kita natin naman lahat nasa Biblia na eh. Wala nang other signs na ibibigay. Matanong ko, sinong gusto ko pwede kong tanungin? Si Kaoming. Kaoming, ano na lang ba ang hinihintay nating event para lahat ito ay magkaliwanagan na? What's the only event that we are waiting for? Ay, Pastor, yung pagbalik muli ni Kristo, yung Yung kanyang pagbalik. Anong pagbalik yung? Pagbalik niya na sa alapaap lang o yung pagbalik niya na uupo na sa trono? Balik niya bilang nag-judge na tao at saka yung magre-reign siya doon sa millennial niya. Meron pa isang event na mauna dyan eh. Yung pagbalik niya para kuhanin ang church. Dalawang balik. Sa eschatology or the study of the end times, dalawang balik niya. Yung babalik siya bilang thief in the night, bilang magnanakaw, para agawin mula sa mundo ang kanyang iglesia. Yun yung rapture. And then, several years later, babalik na siya, kasama yung mga na-rapture at saka yung mga na-resurrect na mga patay, na matuwid, yung na-resurrect yan, tapos babalik na siya. That's the time na siya ay uupo na sa trono para pangasiwaan ang mga bansa. And then when that time comes, napakaganda. Yun yung sinasabi nga nating heaven on earth. Walang sakit, walang tagutom. Okay? So, napakaganda ng kapanahunan. Pinabanggit ng Isaiah yan. Yung time na yun. During the millennial kingdom. So, ito yung kahalagahan. Okay? So, doon sa issue naman ng bakit yung mga ship ay naligtas, wrong terminology. Bakit yung mga ship ay nakapasok sa kaharian ng Diyos? Kasi sila ay niligtas na. At kaya nila inirisk ang kanilang life para tulungan yung mga nangangailangan
yung mga hindi pwedeng magtrabaho, yung mga hindi pwedeng kumain, hindi pwedeng magnegosyo, yung mga nagugutom, mga may sakit, tinulungan niya, nire-risk nila ang kanilang buhay sa kanilang pagtulong. Kasi nga, bunga yun ng kanilang relationship with Jesus Christ. Yung saving relationship nila kay Kristo, yun ang kanilang ginawa. Okay? So, yan po yung ating lesson for tonight. Mayroon bang points of clarification ang ating mga kapatiran? Pastor, ako po, mayroong question ako dyan na gusto ko lang malaman. During that period ba, Pastor, yung millennial reign of Christ, will there still be bad person, mga evil person, Pastor, na Kasi yung millennial, 1,000 years, ibig sabihin, lahat ng tao doon, mabubuti. Or there will still be mga bad person, Pastor? Mayroon pa, Kauming. Kasi nga, may lahat, hindi naman lahat ng dyan, diba, halimbawa, tayo doon sa Millennial Kingdom, hindi na tayo kagaya nitong ating katawan. Tayo ay resurrected bodies na. Diba? Yung mga namatay na binuhay during the rapture, mga resurrected bodies na yon. Okay? Pero may mga tao na kagaya natin na papasok sa Millennial Kingdom. At ito ay manganganak din ng mga tao din. So yung mga taong yon, kailangan din nilang maligtas. Pero, kumbaga ang sitwasyon ay ideal. Di kagaya ngayon na labanan. Andyan yung tukso ng demonyo, andyan naman yung Word of God para tulungan tayo. So may labanan, may struggle. Pero that time, sa Millennial Kingdom, sabi nga sa Revelation 19 and 20, nakakulong si Satanas. So walang tutukso. Ideal conditions. Pero ang sabi sa atin, si Kristo daw will rule the nations with the rod of iron. Ano ibig sabihin? Matindi, stricto, kamay na bakal ang kanyang Bakit kailangan patakbuhin ang nations ng kamay na bakal? Kasi mayroon pa ring mga magre-rebelde. Kaya nga bago matapos yung millennial reign, bago matapos yung 1,000 years, mayroong rebellion against the reign of Christ. Mayroong rebellion. Nasa kung tama ako, Revelation chapter 21 na yata yan o bandang huli ng Revelation chapter 20. Napakadaming tao daw, sabi doon. Napakadaming mga tao as numerous as the sands of the sea. Kasi dami ng buhangin sa dagat na magre-rebelde laban sa Diyos. Yan at the end of the 1,000 years. So mayroon pa rin mga bulok ang pag-iisip. Mayroon pa rin. Okay? Naliwanagan, Kaumeng? Okay, Pastor. Okay. Okay na? Mayroon pa ba ibang katanungan? Tay, di ba yung judgment na yun, yun na ba yung white throne judgment? Hindi pa. Final judgment? Ang white throne judgment, Edward, di ba nga, yung judgment na pinag-usapan natin ngayon, okay? Aba. Tapos, papasok yung 1,000 year, yung Millennial Kingdom. Tapos, bago matapos yung Millennial Kingdom, mayroong magre-rebelde ng mga tao. Aba. Tapos, tutupukin sila ng Diyos. After that, susunugin na ang buong daigdig. At yung judgment mo ng word. Yan yung judgment on the universe. Susunugin, there will be a new heaven and a new earth. And then,
Great White Throne Judgment. Great White Throne Judgment. Okay, tayo. Ang haharap sa Great White Throne Judgment, okay, lahat ng haharap sa Great White Throne Judgment ay destino sa impyerno, sa Gehenna, sa Lake of Fire. Lahat sila ay destino na sa Lake of Fire. Kaya nga, isa din yan sa dahilan kung bakit masasabi natin na itong judgment na pinag-usapan natin is not the Great White Throne Judgment. Bakit? Kasi mayroon pang mga ship na kasama sa ini-evaluate ni Lord eh. Di ba? Mapansin mo, in-evaluate niya yung ship, in-evaluate niya yung mga goats. Doon sa Great White Throne Judgment, wala nang ganun. Talagang lahat na ng mga masasama, lahat ng mga evil doers, lahat ng mga hindi tumanggap kay Kristo, lahat ng mga hindi ligtas, sila lang ang haharap sa Great White Throne Judgment. Maliwanag, George? Yes. Okay. Meron pa bang ibang tanong? So yung time para matanong natin yung mga bagay na yan. Meron pa ba? Si Ann, meron ka bang tanong, Ann? Meron kang comment? Na po. Liwanag ba ang ating pag-usapan? Liwanag. Okay, thank you. Nanay Bilit, meron ka bang masasabi? Hirapan siguro sa Nanay Bilit sa kanyang sa kanyang mic. Okay, kung wala na tayong insights, comments, questions, hilingin ko na kay Gemma na siyang magko-closing prayer sa atin. Gemma? Let us pray. Lord, we thank you, O God, sa gabing ito, sa mensahe nyo na patuloy mo kami hinuhubog, lalo na sa panahon ngayon na kailangan talaga ay ihanda namin ang aming sarili, hindi lang po ang aming mga sarili, kundi lahat ng mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Kaya we pray, Lord, na ito ang maglagay sa amin ng passion to share your salvation sa lahat ng mga lost souls, Panginoon, upang marami po ang makasama sa inyong muling pagbabalik, Panginoon. Kaya we pray, Lord, na bigyan mo kami ng boldness, Panginoon, upang maraming mga tao pa ang maligtas, at i-anoint mo kami ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, O God. At every time na mag-share kami, Panginoon, ay mawin po ang bawat kaluluwa na mabahaginan namin sa inyong kaharian. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. At nawa, madatnan mo kami lahat na ang sabihin mo sa amin, "Well done, my faithful servant." Lord, we thank you at we back all the glory and the honor belong to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang gabi. Salamat.